Ah! Mga kababayan, September 1, bukas, mag-uumpisa na pala yung anniversary, no? Pang-39 na nagpapauto kay Kibuloy, yung mga miyembro. Siguro, speaking of dito, no, mga kababayan, sa anniversary nila, hindi naman tayo bastos. Hindi naman bastos yung mga kapulisan, no? Kaya lang, hinahanap si leader biruin mo, gugunitain ang pang-39 na anibersaryo sa pangunguna dapat ni Kibuloy. Ngunit subalit datapwat, ayun, nagtatago. Kahit anong dami ng kayamanan mo, kahit anong dami ng pera mo, pag ikaw ay wanted, wala, malungkot. Ano? Malungkot, mga kababayan. Biruin mo, hindi mo maramdaman na malaya ka kasi hinahanap ka ng batas ng Pilipinas. O, di ba? Sabi ni JB Castro, may nag-imprenta na sa t-shirt, naka-imprenta na yung wanted Kibuloy reward 10. Diyos ko po! Parang nagkaroon ako ng idea doon makahanap nga ng ano. Maghahanap nga ako ng mag-iimprenta dito. Tapos kada naka-live tayo, no, naka-print dito sa t-shirt ko, no? Wanted Kibuloy. Tapos nasa ilalim, 10 milyon ang pabuya ng magtuturo. At least, yung mga manonood natin, laging mariremind. No? Mga kababayan, laging maaalala, nako, 10 milyon nga pala yung naghihintay kapag ka naituro si Kibuloy. Di ba? Oh, yung kaso pala ni Kibuloy sa Hawaii, legit pala talaga yun, kaya ayaw sumuko kasi may evidence talaga. Yung pong sa Estados Unidos, mga kababayan, totoo po na hinahagilap ng FBI si Kibuloy ho, mga kababayan. Ang paulit-ulit niya lang sinasabi, yung Amerika daw po, pinupospon daw, mga kababayan, ng Estados Unidos yung kaso nila, yung pagdinig doon sa kaso nila. Malaman mo ang katotohanan, sila pala ang nagpopospon. Di ba? Sila pala ang nagpopospon dahil ang sinasabi nilang dahilan, masyado daw madami yung kinaso kay Kibuloy at kailangan pag-aralan nung 20 lawyer ni Kibuloy. 20 na yan, Hindi pa din matapos-tapos yung pag-aaral. Biruin mo yan, mga kababayan. Baka mahihina din yung lawyer doon sa Estados Unidos. Kagaya ni Torion, tignan nyo ho, mga kababayan. Malamang sa alamang, sa mga susunod na mga linggo, baka masisante na ni Kibuloy yang si Torion Mahina ho, hindi kayang ipagtanggol si Kibuloy. Mga bossing. Diba? Kung ano-ano na lang ho ang pinag-iimbentong salita ni Torion na akala niya lahat mga DDS sa Pilipinas. No? Kesyo mag-iimbento na hindi daw pupugante si Kibuloy. Shout out! Mac Daniel! O yan, Alfredo Menor. Kesyo daw po hindi pugante si Kibuloy at not available lang daw po, mga kababayan. Palaging dinadaan sa pag-i-English, no, ni Torion. Baka akala niya lahat ng Pilipino hindi marunong umintindi ng English. So ayun, meron ilang mga Pilipino na nagsasabi, mali-mali naman yung sinasabi mo, attorney. Kay Kabayan Noli de Castro nga, hindi umubra, mga kababayan. Ano ho ang paulit-ulit na sinabi ni Kabayan? Simpleng tao lang ho ako. Pero ang alam ko, kapag yung hinahanap ng batas mag-attend sa mga hearing. Tapos ipagtanggol mo ang sarili mo. Ipagtanggol mo, Torion. Hindi yung ganyan na patago-tago. Anniversary ulit. Doon muna siguro kayo sa labas. Sa labas muna kayo ng Kojik mag-anniversary. Di ho ba? Kasi mukhang ang pagkakarinig ko, mga kababayan, yung venue sana na pagdadausan, doon po nag-iimbestiga, doon ho nagsisiyasat yung ating mga kapulisan. Hindi po pwede yun. Siyempre, nasa kalagitnaan na po ng pagsisiyasat, nasa kalagitnaan na po ng mga paghuhukay o kung ano man yung mga ginagawang investigasyon ng kapulisan, baka naman style lang nitong mga ito, no, para ma-interrupt yung ating mga kapulisan at yun maging tulong sa pagtakas ni Kibuloy ho. Alam niyo po kung bakit hindi binibitawan ng ating mga kapulisan yung lugar na yan, mga bossing? Kasi once na bitawan ho nila yan, mga kababayan, magkakaroon ng tsansa itong mga to
no, na ang mga kojik ni Kibuloy, baka maitakas siya. Di ho ba? O, kunyari, sige sabihin mo na, 2 oras lang, inalisan na ng PNP kasi nga, ginrant yung hiling nila na umalis yung mga PNP. O, 2 oras, napakabilis po nun. Napaka-ano na po nun, mga kababayan. Napakasapat na po nun para itakas ang isang taong nagtatago. O, kaya ayaw na po talagang iwanan yan. Which is, para po sa akin, tama po yan, mga kababayan. Sabi ni Liza Maloy, sa sinkhole na lang sila mag-celebrate. Ay, oo nga, pwede din. Bakit hindi kayo dyan sa ilalim? Pumunta kayo doon sa ilalim ng lupa kung sa tingin nyo, no? Kailangan nyo talagang idaos yung anniversary ninyo. Puntahan nyo si Kibuloy sa ilalim ng lupa. Sama-sama po kayong mag-celebrate kasama ang Son of God sa ilalim ng lupa. Diba? Mas okay yun. Magse-celebrate kayo, hindi kasama ang leader. Magse-celebrate kayo, hindi kasama ang founder. Magse-celebrate kayo, hindi kasama ang Son of God. Para mas maging makabuluhan ang pagse-celebrate ninyo, i-celebrate ninyo sa ilalim ng lupa. Di ba? Total, nababagay naman. Hindi naman sila nababagay dyan. Total, nandyan naman daw si Pastor Kibuloy. No? Para, sabi ni Noli de Castro, parang daga ka dyan. Ayaw mong lumabas. Lumabas ka sa lungga mo. Para kang daga. Kaya po, dyan nag-uumpisa yung Kibuloy dahil yung Kibuloy, nag-umpisa siguro yan. Ito, biro lang ho. Huwag kayong mapipikon. Ano? Mga kojik, huwag kayong mapipikon. Biro lang. Baka naman nag-umpisa yung apelidong Kibuloy. Dahil talagang mahilig manghingi ng abuloy. Si Kibuloy. Ngayon, dahil tigil ang pasada ng abuloy, at nagtatago na parang daga si Kibuloy, Kiburat muna ang ipangalan natin sa kanya. Diba? Tigil ang abuloy, dahil nagtatago parang daga, Kiburat muna. Okay? Tuloy natin. Ano ba gagawin nyo dyan sa inyong anibersaryo? Naku, ayaw. Whether you like it or not, nagpasok kayo, i-remove namin to. Yeah. You remove this private property, you post in other... Ayaw nyo. Bakit ayaw nyo? Nahihiya po sila na ang kanilang pastor ay wanted. Ano po? Umalma ang mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa mga wanted posts. Ayun. Papakita ko sa inyo. Ayun. Bahay mo, biruin mo, kingdom mo, nandun yung mukha mo sa labas, no? Nakalagay, wanted. Ni Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Mismong sa bakuran kasi ng KOJC ito idinikit ng mga pulis. They understand the part of the police. Alam nyo, mga kababayan, kung, nandiyan sila Ma'am Chris Rose, di ba? Kung natatandaan nyo po doon sa mga nakapanood nung live natin, mga vlogs natin, siguro mga 1 month ago, di ba? Nung ipinakalat po yung mga ganyang kalalaking ang lalaki ho ng mga poster ni Kibuloy, ipinakalat po doon sa Davao. Kaya nabwisit din si Baste Duterte, di ba? Pinakalat ni General Torre, mga kababayan, yung poster ni Kibuloy. Nabwisit si Baste. Tingin ko isa din yun sa dahilan kung bakit gustong sampalin ni Baste Duterte si General Torre na hanggang ngayon po wala pa din, no? Hindi pa din kayang gawin ni Baste. Nabanggit ko sa mga vlog ko na dapat ipaskil yung mga yan doon sa harap ng bahay ni Kibuloy. Siguro narinig tayo ng ating mga pambansang kapulisan. Kaya diyan naman ipinaskil. This is just that this is private property. It is our right also. Ano lang dapat i-post dito? Agad din namang tinanggal ang mga pulis sa mga poster at ipinaskil sa ibang lugar. Ito na ang ika-8 araw ng paggalugad na... Siguro pwedeng tanggalin yan dyan. Kasi di ba sabi nga nila, private property namin to, karapatan namin na ipatanggal yan. Siguro sa mga poste o sa iba na lang. Pero nandoon pa din sa tapat, no? Sa tapat ng bahay ni Kibuloy. ng PNP sa higit 30 hektaryang KOJC complex dito sa Davao City para arestuhin si Kibuloy. Samantala,
Nakiusap na ang KOJC sa mga otoridad na lisanin ng mga pulis ang kanilang cathedral at mga kwarto sa JMC building para bigyang daan ang isasagawang programa para sa ika-39 na anibersaryo ng kanilang simbahan bukas. Pwede na siguro sa labas kayo magdaos niya. Sa labas na lang, okay na yan para wala nang usapan. Huwag nyo nang guluhin yung mga kapulisan dyan. Dahil yung mga kapulisan malapit nang makuha si Kibuloy. Huwag nyo nang abalahin. Kahit kung ano-ano pa yung mga nilagay yung mga trap, kala mo, Vietcong yung KOJC eh. May mga molotov, merong mga matatalim na bagay na mga nakita ang mga kapulisan, merong mga livewire na ipinakalat, anak ng tinapang yan. Talaga bang mananampalataya kayo? Ano po? Talaga bang mananampalataya kayo? O mga may topak na kayo sa ulo? Biruin mo, mga livewire daw po pinakalat. Mamaya yung mga kabataan na nandiyan nakatira, sila yung makatapak ng mga livewire na yun. Di ba? May mga molotov pa kayo dyan, ha? Ibang klase din kayo, ha? Tuloy. Ayon sa KOJC, ginawa ng command center ng PNP ang kanilang cathedral at hindi pinapayagang makalapit dito ang kanilang mga abogado. Nitong Sabado, may mga miyembro na ng grupong nagpasok na mga gamit para sa dekorasyon bukas. Tomorrow, may dekorasyon pa kayo, ha? Hindi, ang gawin nyo na lang dekorasyon ninyo. Ito, less gastos pa. Magkakasundo pa kayo ng Philippine National Police. Di ba? Yung mga dekorasyon, kapag may mga ganyang okasyon. Di ba? Mga kababayan, pag may mga ganyang okasyon, ang mga kalimitang ginagamit na dekorasyon mga banderitas ho. Humingi kayo nung kopya, nung wanted si Kibuloy, gawin yung banderitas, tapos mismong doon sa bubungan, nung pinaka-stage na gagawin nyo, tapos may mga banderitas, tapos nakasulat, wanted si Kibuloy. Ay nako, pihado po. Magkakasundo kayo ng PNP at papayagan pa kayo magdaos. Bakit ho? Makikita ng mga miyembro, wanted pala si Kibuloy, less gastos pa kayo nun. Kung ano-ano pang dekorasyon ang pinag-iisip nyo. is one of the most important celebrations of the Ang one of the most important celebration para sa mamamayang Pilipino ngayon mahuli si Kibuloy. Siguro yung ano ninyo, ewan ko, tawag ng iba dyan sa samahan ninyo, kulto eh. Ako, hindi ko naman tinatawag na kulto yan. Basta grupo na lang kayo, okay na yon. Pero syempre, dahil doon sa nakikitang mga ginagawa ninyo, dahil sa mga nakikitang hakbang ng mga miyembro ninyo, kaya hindi din po natin masisisi yung iba na tawaging kulto yan. Pero kung sasabihin mo, one of the most important, yung pagsaselebrate ninyo ng inyong 39 na anibersaryo, hindi. Ang pinaka-importante, na gustong mangyari ng mamamayang Pilipino, mapasa kamay ng batas si Kiburat. Tuloy! KOJC, and we requested him to please allow us to use the cathedral, to use the JMC facilities. Yan. Hindi nga pwede, hinuhukay dyan si Kibuloy na son of God na nasa ilalim ng kalupaan. Hindi pwedeng maantala yun. Diba? Alam niyo po, mas lalo pong tumitindi ang paniwala ng sambayan ng Pilipino na nandyan ho si Kibuloy sa ilalim ng lupa, mga kababayan. Bakit ho? Kung ano-ano pong distraction ang pinag-iimbento nitong mga ito Di ba? Para mapaalis lang po yung mga kapulisan. Malapit na po ako ho, naniniwala po sa ating mga kapulisan. Malapit nang makuha yan. At yung talagang entrance na lang po nung tunnel, entrance na lang po nung bunker ni Kibuloy ang hinahagilap. Pero biruin mo, nagawan pa nila ng fake news, yung pasasabugin daw po sila ng mga kapulisan. Pasasabugin daw po sila ng mga kapulisan, sabi nila. Hindi naman po, mga kababayan. Wala naman pong katotohanan yun. Ang iniisip ko doon, kumbaga,
'Di ba yung parang mga pagmimina po pag natuklasan yung mismong entrance, yun lang, yung pintuan lang. Kayo kung ano-anong mga fake news ang pinagsasasabi ninyo, tinatakot niyo yung mga miyembro ninyo. Nga ang problema, kaya nang aming i-negotiate with Colonel Marantan, Hansel Marantan, no? Kasi ang gusto sana namin ay magamit ng aking kliyente yung kanilang cathedral, no? Aalis sila diyan, tatanggalin yung mga mining equipments nila. Sana naman may good behavior. Tapos ilalabas nila si Kibuloy, di ba mga kababayan? Aalis sila diyan, tatanggalin yung mga mining equipments daw po, mga kababayan. Kasi ang akusa nila sa mga kapulisan, mga kababayan, nagmimina na daw po ng ginto. Kaya daw po merong metal detector. Biruin mo 'yon. Gustong makuha lang talaga ng kapulisan, 'di ba? Gustong makuha lang talaga ng kapulisan si Kibuloy. Ganyan lang 'yan. Bakit merong metal detector? Alam nyo po, yung ibang mga bunker, mga kababayan, gawa po yan sa napakakapal na metal na talagang mahirap gibain. Di pag nakita, siguro kaya ayaw nila ipapasok yun no? Pag pinagsabay, yung heartbeat monitor at yung metal detector, pag pinagsabay yun, mga kababayan, nako, mas titibay po ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino sa PNP na nandoon, no? Nandoon nagtatago na parang daga sa kanyang lungga si Kiburat. Di ho ba?